Debosyon mula sa Kasama ni Jesus ngayong Lunes, ika-28 ng Hulyo, na pinamagatang Nakikinig pa ako? Mula sa panulat ni Binibining Margaret Hakimian ng Massachusetts, USA. Atin pong basahin ng awit, Kabanata 34, mga talata 1 hanggang 14 bilang batayang teksto. At para po sa batayan ng refleksyon, ating basahin ng Genesis, Kabanata 1, talata 20. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Matapos akong sumama sa isang bird watching tour sa Vermont, nabighani ako sa mga ibon at sa kanilang mga awit. Hindi na ako makalabas ng bahay nang hindi naririnig ang tunog ng isang kalapati, ang awit ng isang robin, ang huni ng isang maya o ang kakaibang mga katangian ng maraming ibon na nilikha ng Diyos. Dahan-dahan, ang mga ibon at ang kanilang mga awit ay naging bahagi ng aking araw-araw na buhay. Dati, hindi ko pinapansin o naririnig ang kanilang magaganda at natatanging awit. Ngunit ngayon, kinasasabikan ko na silang marinig at nakikilala ko ang mga ibon sa kanilang awit. Dahil sa aking seryosong pakikinig sa awit ng mga ibon, naisip ko, ganito rin ba ako kaseryosong makinig sa Diyos at sa mensahe niya sa akin? Sa aking paligid ay may mga taong namamalimos ng pagkain, pagmamahal, kabutihan, tulong at iba pang pangangailangan. Nakikinig ba ako sa kanilang mga pakiusap? Nakikinig ba ako sa salita ng Diyos kung paano ako tutugon sa kanila? Tulad ng kung paano ako nagkaroon ng kamalayan sa mga ibon sa himpapawid, kailangan ko ring dagdagan ang aking pagkaunawa sa kapwa-tao. Nakikinig at tumutugon sa kanila ayon sa ipinag-uutos ng Diyos. Tayo po ay manalangin at isama po natin sa panalangin ang pagtutok sa pangangailangan ng iba. Mahal naming Diyos, tulungan mo po kaming pakinggan ang mga hinaing at awit ng aming mga kapatid, tulad ng pakikinig namin sa mga ibon sa himpapawid. Amen. At para po sa isipin ngayong araw, araw-araw ay makikinig at tutugon ako sa mga nilikha ng Diyos. Mapagpalang araw po sa ating lahat at patuloy po tayong lumakad kasama ni Jesus.